Hi, good morning. At mayroon na tayong isang politiko, no? Attorney Alambino, kararating lang. At ito, Petition for prohibition ng Mandamos para matigilin po natin yung online voting na gustong ipatupad ng Commission Elections para sa mga absentee voting ng mga overseas Filipino workers. Kaya matalang po natin pinag-aralan to, binasa po natin maigi ito at tinignan natin kung maipapatupad ba ng copy ito ng COMELEC. At pati tayo hirap na masunod yung proseso. Attorney, wait lang, job banana kayo na ba yung magpapahit ng petition? Isa po mga petitioners. Primary petitioner po kasi yung PDP Laban Party, represented by Vice Chairman Alfonso Cusi at saka ako bilang Vice President for International Affairs. Saan po sir yung copy ng Wala pa. Nagpa-file pa kami ng mga notice o kaya yung copy for the COMELEC at Solicitor General. So, minimil pa namin yung mga copies. Ngayon po. Ongoing yung mailing namin. Diyan lang. Kailangan kasing mabigyan ng copy ang COMELEC at saka ang Solicitor General. So, hintayin natin. Katapos na papunta na rito yung aming isa. Pero for a brief background lang, Attorney Lambino, ano po yung mga parang reason kung bakit tayo nagpa-file ng petition? Ano Kasi ba itong petition na to? It's a petition for prohibition ng Mandamos. Prohibition in the sense na huwag muna nilang ituloy yung online voting sa mga overseas Filipino workers. First time kasi nilang gagawin ito Yes, Wala pang pilot project pilot. nilang ginawa ito. Tapos binabanggit doon sa guidelines ng COMELEC na 77 election posts nila ipapatupad ito sa buong mundo. At ano yung sunod doon sa mga konsultasyon namin sa mga overseas Filipino workers organizations, hindi nila kakayanin at hindi nila masyadong naintindihan yung prosesong gusto ipatupad ng COMELEC. At sinubukan po nila yan. Kaya marami nagpuntahan sa aming mga overseas Filipino workers leaders. Pinasyalan nila ako sa opisina. Pinasyalan din yung mga ibang mga kasama natin na senatorial candidates. At iisa po yung kanilang process na sinasabing hindi nila kakayanin. Maraming mga Pilipino ang madidesisyon franchise kung ipapagpatuloy itong online voting. So ako rin pinag-aralan kong mabuti ito patagal kong binasa ito. Mahigit 2 linggo kong tinitignan kung paano may expedite nga kung tama ba yung sinasabi ng COMELEC na mas maraming mga OFWs na makakaboto in ito online voting. Kasi ang sabi ng COMELEC, kaya nila pinapatupad ang online voting, bababa raw yung turnout ng mga OFWs ng nakarang eleksyon na mga 35-38% lang. So gusto nilang maparami yung mga magbobotong OFW. Maganda yung purpose, maganda yung motive, maganda yung intention. Pero in the actual practice, kasi first time na mangyari ito nakasanayan na ng COMELEC at saka mga OFWs, yung dati na from 2010 to 2022 elections, ay ang importante lang naman po dyan ay ayusin lamang yung proseso. Pero maglalabas na ng bagong proseso online voting, mahirap talaga. At sa tingin namin, at tama yung position ng karamihan ng overseas workers organization na ibalik sa dati yung sistema. Kaya na magsasampa tayo ng prohibition and Mandamos. Prohibition para itigil yung online voting, Mandamos para ipatupad yung dating ginagawa na ng COMELEC. At sa tingin namin, mas maraming mga overseas Filipino workers na makaboto pag pinatupad yung dating sistema. Meron pa tayong panahon mag-i-start yung online voting sa April 13. Isang buwan naman yan mag-i-start yung absentee voting April 13 hanggang May 12. So 1 month yan At hindi naman sabay-sabay nabubuto yung mga OFWs natin. So depende sa lugar nila. So sa tingin natin, meron ng panahon. Kaya nga po ngayon maghahain kami April 3 ngayon. Hopefully ay mapakinggan ito ng ating minamahal Korte Suprema yung ating petition. So hintayin lang natin. Darating dito si former Secretary Albusi at si senatorial candidate sa kasama ko, Jimmy Bondong, ewan ko makakarating si Atty. Rodriguez, mga iba pang mga overseas Filipino workers leaders. At iwan ko pati si Atty. Glenchong yata gusto rin niyang sumama dito sa petition. Okay. Thank you sir, thank you. Maraming salamat po sa inyo. Wait namin sir yung para makita namin yung kopya. Nagmimil lang po kami ng copies for COMELEC at salamat po sa inyo. so yan po yung ganap dito. At kakain lang daw sila. At yan na nga, nakuha na natin ng at yung ipafile pala na dito, petition dito, yung na ito, itong magkakaroon ng online voting, no?
So, ayan po, no? At yan yung nakuha nating informasyon kay Attorney Lambino, isa sa tumatakbong senador dito sa PDP laban. So, sana po, no? At makakuha pa tayo ng karagdagang mga update dito. At yan po, no? Yan yung kasalukuyan dito. Kaya nga 77 ka agad din sinasabi, pero other than post kasi bakit nasabi namin, bakit 77 ka agad? Siguro kung ginawalan mo na pilot mo na natin ng 5 o 10 para matesting natin kung okay ba o hindi. Ngayon malawakan ka agad ng gusto ng Comelec. Yun ang sinasabi ng mga organizations ng OFW na hindi nila kakayanin na mas maraming makakaboto pag Sir, may nakita ba kayong posibilidad na posibleng mamalit-bilit ang resulta ng Comelec? Kaya kayo nag-file? Ang kinatatakutan lang namin ay yung hindi magkakaroon ng yung matugunan yung hangarin ng mga OFWs na makaboto sila, pa-disenfranchise sila. Kasi nga mahirap nang sundan yung proseso ng online voting. Marami ang mga hindi nakakaintindi sa ating mga overseas Filipino workers kung paano gamitin yung kanilang gadget, smartphone pa yan, laptop, yung kanilang iPad. Mahirap talaga. Kahit na tayo pang narinig dito, nahihirapan po tayo. Kaya yun ang kanilang hinaing yung mga leaders ng mga organizations. Sir, nakarating na ba sa inyo yung reklamo ng mga OFW na hanggang ngayon hirap sila makapasok sa system ng Comelec? Yun nga yung isa, hirap na kasi nga di natin alam kasi kung ano yung technology ginagamit sa iba't ibang mga bansa, no? Kung mabilis pa yung internet doon o mabagal yung internet doon, nagkakaiba-iba kasi so hindi natin alam kung gaano kabilis, kaya walang hard and fast rule kasi ng paggamit ng technology. So sabi ng mga organizations ng OFW, mabuti na yung dating nakasanayan kasi alam na natin personal pupunta yung mga botante sa mga electoral post na itinahalaga ng Comelec at saka ng ibahada natin at doon sila pupunta. Sir, ano yung advice mo sa mga OFW na planong tututo kayong online? Anong gagawin? Kung sakali man po na hindi po natin makukuha yung ating hinihingi na mapigilan itong online voting at tutuloy-tuloy pa rin po yan, bumuto pa rin po kayo. Tsagain po ninyo, subukan pa rin po ninyo kung sakali hindi natin makuha ito. Kasi ginagawa namin yung ating pamamaraan na matulungan po kayo na ma-exercise po ninyo yung inyong sovereign right pursuant to the Constitution under the preamble, under Article 2, Section 1 na sovereignty resides in the people. So yun ang ating gustong gawin, kaya natin ipafight itong petition ito. Sir, ang isang abogado kasi sir na si Attorney Harold yung nag-expose sa posibleng dayaan na mangyayari kung magkakaroon ng connection sa internet. Okay. No? Dito sa online na ito, alagay nyo may posibilidad. Hindi ko alam yung naging basihan ni Atty. Respicio. Magaling na abogado from Isabela at Respicio natin siya. Nalapit natin niya. Napapos sila sila. At palagi ko naman hindi magsasabi ng gano'n si Atty. Respicio kung wala po siyang naging basihan. Isa siyang mahusin na abogado, accountant siya, at mas techy siya isa sa akin. So, I'll leave it at that na may basihan yung mga pangamba ni Atty. Respicio na itong teknolohiyang pinapahiran ngayon dito sa ating bansa, wala namang perfect yan kahit anong technology. There is always possibility na hindi 100%. So, okay lang yung panawagan ni Atty. Respicio, ay kailangan tugunan po yan ng Comelec na ayusin yung sinasabi niya. So, sa lahat ng mga supporters natin, sino yung dapat iboto natin? Sabi ko nga, lagi kong pagdating sa senatorial elections, kung sa tingin po nila ay sa loob ng 30 taon ay nagkaroon ng magandang pagbabago ang kanilang mga buhay, kumanda po yung kalidad ng edukasyon ng ating mga mamamayang Pilipino, naging mura ang bilihin, ay ibalik po ninyo yung mga dating nakakunan po yan. Pero kung sa tingin po ninyo ay lalong naghirap ang inyong buhay, nakaranas po kayo ng gutom, at ang Pilipinas ay hindi po maasenso, subukan naman po ninyo ang bago. PDP laban. Team Duterte. Team Su. Salamat sir. Salamat. Salamat. Thank you, sir. Salamat, sir. Salamat. Salamat. Maraming salamat po. Marami pa tayong tanong pero
So napakalinaw yung mensahe niya sa ating mga kababayan, no? Kahit hindi tayo nakakasigurado, kaya bumuto tayo, no? Bumuto tayo sa naaayon sa ating pinaglalaban. Prohibition. Ayan. Magandang umaga po, magandang umaga. At yan yung nakuha nating impormasyon kay Attorney Lambino na isa sa kumakandidatong senador ngayong sa PDP laban. So yan po, at magandang umaga at ito po yung kasalukuyan na ganap dito, at antayin po natin yung ibang mga kasama niya kung may darating man, at sila po ay mag-breakfast muna ngayong umaga na ito. So napakagandang tanong ng ating kasamahan, at ito po ang mga nakuha natin. So magandang umaga at antabayanan po ninyo yung karagdagang mga ganap dito sa may tapat ng Supreme Court. Salamat po.